Dito ko nakita yung mahal na bigas eh. Represent to. Siyempre. Tunay. Oh, support. Woo! Sabi parang rampa papuntang langit to. So ang gagawin nito guys, ito kasi naglalangis na. Yan ako Mustang ka, tas na traffic ka. Sakit niyan sir. Hawiin ko sana kaso baka mabash eh. Hi guys. Sorry guys kung medyo natatagalan ng ating mga upload. Yung cellphone ko, ay nalimutan pa sa loob yung cellphone. Nakakainis yung mga ganito, nalilimutan. Yung nakalak mo na lahat. Daming pa-delay. Huwag ka naman nagmamadali ka. May problema tong matagal na tong Hyper. Ang maganda naman sa kanya, ngayon ko lang siya papagawa. Itong rear suspension natin na stock is nagbabawas na ng langis. Eh hindi siya yung nagpapawis lang na langis, yung talagang nagkakaroon na ng marka sa floor, yung parang umihi siya. Eh dito galing yun eh. So ngayon, muna tayo kay Emong. Doon natin dadalhin tong bike. So pala i-shoutout yung papa ko sa Camiguin. Nandun siya ngayon eh. So alam ko manonood siya ng mga upload natin kahit di ko alam kung kailan ma-upload to. Sana hindi pa siya nakabalik pagka in-upload to. Pero sipagan natin. Lately medyo tiyataba tayo mag-upload guys. Sobrang dami natin baala. Di ko na siya ma-upload. Gawa ng ano kasi ako lately, parang na-enjoy ko yung shorts lang, yung direct to the point. Hindi yung mga tulad ng ganitong vlog na mahahaba. Big shoutout sa papa ko dyan, sa Camiguin, and sa mga pinsan natin, yung mga kamag-anak natin dyan, sila tito, tita, mga pinsan natin, Kuya Bador, Tito Rico, Quiz JR, and lahat, basta mga angka natin dyan. Shoutout po sa inyo. Dapat susunod ako dyan eh. Hindi talaga kailangan ng powers. Pero malay natin, diba? Matagal pa naman nata si papa dyan eh. Dito ko nakita yung mahal na bigas eh. Tingnan natin kung magkano ng bigas sa kanila. Guys, mapapansin nyo, itong ano natin, GoPro natin ngayon, medyo pantay na yung lente niya dun sa helmet ko. Kasi meron ngang nilabas si Hank Additives na offset na mounting para sa mga chin mounts nyo. So regardless naman to kung anong helmet gamit nyo, kasi parang adapter lang naman siya. So safe na safe to kung meron na kayong mga chin mounts para sa specific helmets nyo, kasi technically adapter lang siya. So regardless kung anong gamit na action camera nyo, regardless kung GoPro or DJI, hindi naman kasi pantay yung mga action cameras natin, diba? Usually nasa kaliwa, nasa kanan yung lente. So binigyan tayo ng solution ni Hank Additives. So makukuha nyo yan, message nyo lang si Chin Mounts by Hank Additives or Hank Additives. Kamo offset para sa mga GoPros. So para yung tulad nito, yung lente natin guys nasa gitna na ng helmet. Hindi katulad dati na sa dating mounting, yung lente mo medyo nasa bandang kaliwa. Parang ang view mo doon para kang nakaangkas. Ginawa ng spalto dito. Sarap oh. Pero ngayon punta muna tayo sa 01 Moto guys, kasi nandun si Ninong Ilotsky, nagpapagawa ng suspension din, pero sa kanya sa fork naman nagtatagas din. Anong meron? Bakit nagtatagas ang mga suspension? Yung sa akin naman guys, I think it's due time din. Pag ang tagal na sa atin ng motor, ngayon lang siya na ganyan. Eh diba dami na natin pinagdaanan dito, tapos nag-i-stop pa tayo dito, bumabagsak talaga suspension, tapos napapadaan talaga tayo sa mga lubak. Kumbaga ano na rin, sulit na rin kung tawagin. Ito yung isa sa mga cause kung bakit nagtatagas yung mga suspension. Pagka nadadaan tayo sa mga putik, nalalagyan ng putik yung suspension, tapos di natin agad nalilinis, tapos ginagamit natin agad, tapos sa next ride ginagamit natin, di natin nililinisan, doon napapasukan ng dumi yung mga oil seal, kaya due to talagang magli-leak siya.
Eh too late na nung na-realize ko na yun yung nagiging problema. Kaya ngayon pag uuwi ako, kahit mapadaan ako sa basa, nakita ko na may dumi yung suspension ko, nililinisan ko rin talaga kaagad. Pero yun nga, too late na kasi talaga nagpapawis na siya, naglalangis na. Kailangan talaga i-rebuild. Alam ko due date na rin itong suspension kasi simula nung kinuha natin to, wala pa rin ano to eh, wala pa tong repack or wala pa tong rebuild eh. Pero matibay siya kasi hindi pa siya naglalangis. Wag naman sana. Pero it's about time na rin kasi talaga. Siguro yung mga langis ito sa loob, feeling ko expired na din eh. So baka sabay na natin para isahan na lang. Tapos ang dami gagawin dito sa Hyper, putik. Magde-test muna to, 1,000 km na lang. 29,000 na yung tinatapos sa 30k nito. Papadest muna natin siya. Pero sa engine ito guys, wala talaga akong masabi. Napaka-reliable. Alagaan mo lang talaga sa maintenance, sa change oil to. Talagang tatagal ito sa atin. Hindi ko rin masabi na bihira natin siya gamitin. Kasi pagka nagkakaroon ng tambike na ito gamit ko, ginagamit ko siya. Hindi lang ako masyado nagbablog nun kasi medyo usually tambike namin sa gabi, ganyan. Kaya puro picture lang tayo dito eh pagkagabi. Ayoko talaga kasi nag-vlog ng gabi, alam niyo naman yun. Sa mga nagsabi pala na medyo maalog yung footage natin lately, naka-off kasi yung stabilization ko. May na-achieve akong settings talaga na footage na output. Ngayon, ang settings natin sa camera is 4K tapos 30 FPS lang para di syadong mabigat sa file. Tapos i-edit ko siya sa 60 FPS na resolution sa Premiere Pro. Kaya medyo ganun ang natin, ang output natin guys. Titignan ko lang kung okay, then comment down below guys kung okay sa inyo. Ayun yung Rebel ni Ninong Ilotsky guys. First time ko ulit makakabalik dito sa 01 si Ninong. Alright guys, let's go. So yung ginagawa na yung fork ni Ninong Yan, so di natin siya makaantay guys kasi ginagawa pa lang. And big shout out. Uy, represent to. Siyempre Tunay Support Regardless pa nung CC. Diba? Ingat. Pero bakit ano ginagawa mo sa Rebel mo? Bakit sira suspension yan? Hindi kasi dumadaan tayo sa service road pa. Service. Nung tinuro mo na pwede pala sa expressway. May perks ang sariling big bike. May perks pala. May perks. Nag-express kasi ako, baka sabihin di na ako tunay Ay, na big shoutout kina Boss Arch. Bro, Jeric, ano ako? Ay brother, Ano ako? kita tayo. Sige po. Big shoutout 01 Moto. Sa mga OG dyan guys, di pa ata ako nag-vlog nun. Dito ako nagpakabit ng full system ng MTO7. Mabili na ako nun pero yung canister ko nun dito rin galing. Pero ano yun, SC Project. Supura tayo ng Caloocan ngayon guys. Message. Baka mag-skyway na tayo. Hindi na natin kakayanin mga guides ODTT.
Umuwi ka na. Kita-kits tayo guys, ha. Hello, open. Nung daan ka dito, oh. Ang ganda dito, oh. Yun nga na, nakakaantok. 60 lang dito. Stage 3. Ayun, oh. Oh. Daan tayo dito, nung tambay tayo, Petron. Isa sa mga natutuwa ako dito sa hypermodern natin guys, lumalabas yung pagiging malutong ng exhaust niya. Kada pinipiga ako siya ng pakonti-konti, sobrang lutong nung nung bomba niya. Tignan mo, ah. Di ba? Ang angas. Dito tayo magpapagawa ng suspension kay Brother Jarvis. Simulat sa pool, siya na talaga nag-aalaga ng bike natin. Sad to say nga lang, medyo lumayo siya. Tsaka medyo magastos kasi sa puntahan. Ako, from south, ayan, dadayuin ko siyang Caloocan. Ang hassle naman mag-EDSA kasi napaka-traffic. Bago pa makarating sa kanila, sobrang pawis na pawis ka na. Ang init na ng panahon, mainit pa yung motor mo. Sunog talaga etlog. Kaya pag buwi-bisita tayo sa kanya, talagang nag-i-skyway tayo, gumagastos tayo ng roughly kung balikan 600 pesos. Yun naman choice mo. Kesa mahagard tayo sa ilalim. At least dito kahit mabagal, may hangin lang yung 600 mo na yun, less haggard ka na, tipid ka pa kasi technically mas efficient dito sa baba. Kung matraffic ka dun, edi ganun din, magastos na sa maintenance kasi lagi ka nakapiga sa clutch, tapos bomba-bomba ka dun, panay primera, segunda ka lang dun, diba? Mas magastos yun dito, at least dire-diretso banayad lang yung yung daan mo, kumbaga. Grabe, oh, parang rampa papuntang langit to. Makatakot mamaya, mataas tumalon tayo. Thank you for using Skyway Shade 3. O 5th of na pala tayo, sakto. Hindi na tayo liliko. O diba yung pala pinakamabilis sa daan, no? Skyway Stage, tapos kakanan ka lang ng pagbaba mo, kakanan ka lang ng 5th up. Tapos alam ko yun, kala Emong bago mag-shell. Basta tara JE Tech. Hello madam. Basta boss, ano nangyari dito? Ano to? Yung Lamborghini? Yung ano lang, accent lang. Lupit to. Hi guys, so dito tayo sa JE Tech. Tama natin si Master. Pakita ko yung mukha ni Master Emo. Ayan o, boss. So suspension rebuild muna. So may Street Fighter dito, tapos Monster. Sa loob may Multistrada. And pinaka-engine room nila dito guys. So ang gagawin nito guys, ito kasi naglalangis na. Ako kung nakikita nyo one time nga nagkalat dito yung langis, kaya may problema talaga dito. Papa-rebuild na natin. Mga round mong magkano pag ganito rebuild ng suspension? BM na lang yung sa kanya. Naman, minsan ka na lang gamitin pero pag nagawa ka, okay na ulit. Test mo na lang, tapos magiging okay ka na ulit. Guys, buo na yung suspension natin. Mukhang makakauwi tayo. Nakakabit na guys yung ating bagong gawang suspension. Pero stock pa din yan. Siyang nagastos na rin yan. Nako, maraming salamat brother. Nako. May ganyan na pala sila ngayon, no? Check up. Ano? Kung magana lahat. Yun, picture daw tayo. Sana ma-post sa page. Yun, no? Kasi kala ko, iiwan natin tong bike. Ang gustong gusto ko sa kanya kasi napaka-resourceful. So wala nang tagas ang ating shocks guys. Sarap. Wala na hindi na tayo mangangamba. Ang next na gastos natin dito, Desmo na 29,000 na yung tinakbo. Sakit.
Again guys, yung mga naka-Ducati dyan, especially yung mga hindi na masyadong modelo, meron tayong master mechanic dito. Ito lang yan sa tabi. Wala pa silang signage pero magkakaroon na sila. Tabi lang ng Daihatech dito sa along 5th Avenue sa Caloocan, JE Tech Motorworks. Maraming salamat. Alright. Diba? Sarap na ng play sa likod. Kaya rin ako balik ng balik dyan magpagawa. Napaka-solid, tsaka nagagawa nila yung concern ko. Hindi siya as back job Bumabalik ako dito sa back job. Bumabalik ako pag every time may bagong sira. Diyan ko talaga pinapagawa. Tsaka tumatagal. Wala pa akong sira dito na kumbaga bumack job sa kanila. Wala. Sobrang solid yan JE Tech Motorwork pagdating sa Ducati talaga. Sa mga lower models, of course sa mga bagong models, sa may mga warranty pa, yan, highly suggested natin dapat sa Ducati service kayo magpagawa or dun sa mismong Ducati itself. Ang maganda sa Ducati service guys, meron kayong kasa records. So if ever may bibenta nyo yung motor nyo sa mga Ducati to may plano kayong ibenta yung mga motor nyo, meron kasa records yan. So kung masailan yung buyer nyo, papakita nyo lang yung kasa record na sa Ducati kayo or Ducati kasa kayo nagpapagawa, nagpapaservice. Malaking yun malaking factor din yun. Malaking kumbaga sa reselling value nun, malaking factor yung may kasa record lalo sa mismong kasa. Parang uulan pa. Wag naman muna. Kagagawa na ng shocks. Ayoko maputikan. Lupit na mo. Kala ko talaga hindi ako makakauwi ng ito gamit ko. Kala ko magko-commute ako Buti na lang. Ang lupit mo, emang. Big shoutout sa mga quiz natin dyan, tsaka kay Madam Kit. Message nyo lang sila pagka may mga concern kayo sa Ducati nyo, ganyan. Eurobikes, bihira silang mag job bikes kasi talaga specialty kasi nila talaga sa Ducati. Ayun lang, nag-traffic sa Skyway. Hassle ito grabe yung haba yung nag-Skyway ka tapos na-traffic ka din, sayang ang bayad. Char. Oh, I love Manila. Mapapasabi ka na lang na I love Manila. Yun ako Mustang ka, tas na traffic ka. Ang sakit niyan sir. Haba Nakita nyo ba yan? Dagat ng mga kotse. Hawiin ko sana kaso baka mabash Gusto ko sana magmagandang loob kaso baka mabash. Wag na lang. Dito na tayo guys sa NAIAX. Grabe traffic. Ano ba yung ginawa dito guys? Kung ginawa nilang pass-through to, di ko alam kung ginawa nila ngayon. Sa mga dumadaan ng from Makati, ganyan, papunta ng Parañaque, ng Cavite, di ba ginawa nila, kung saan ka mag-exit, doon ka na magbabayad. Ang choke points nasa exit. Mukhang dito sila nagbabayad sa gitna kasi nakita nila yung problema. Sa exit points, grabe mag-traffic, as in tukod. Ang nakikita ko dyan guys, syempre napagpatayo sila ng mga toll gates doon sa exit. Once na makita nila na fail yun, syempre gumastos sila doon. At ang gastos sila doon hindi biro. Walang ibang sasalo nun kundi tayo. So expect natin natataas na naman yung toll gate dito sa NAIAX. Kasi ngayon parang 45 ata Expect natin yan, papalo ng 55, ganyan. Tayo naman consumers, wala naman tayong magagawa It's either magbayad tayo or wag tayo dumaan dito. Hindi naman natin pwedeng dumaan dito tapos di tayo magbabayad, diba? Yun yung masakit na katotohanan being a consumer. Lalo na hindi naman to, I think hindi naman to government subsidized, kumbaga private to. Wala. Ang good side dyan, hindi magka-traffic sa exit points. Dito pa lang nagka-traffic na pagka sa exit nagka-toll gate. Dito pa lang traffic na. Tapos ang labas nun, doon pa sa mga Okada, sa Makapagal, lalo dito sa Sukat. Ang exit points nila laging 2 lanes lang. Ang daming kotse, di ba? Ewan ko ba?
naging confident ako lalong mag ganun, mag banking. Parang gumanda yung suspension natin. Hindi na siya awkward lumiko. Isang galing dito sa C5 guys, ginawa nila yung spalto. So nakakatuwa na siya dumaan dito. Ayun yung mga truck ng spalto yun. Ay, sarap. No double layer nila, ang galing. Naka-spalto na to, tapos ayun kung makita nyo, medyo pababa pa dun. Kasi nga second layer nila. Ang ganda naman, ang galing pang flat Ano ba tawag dun, mason? Ayun kung laki ng machine nila baho. Labi na tayo sa bahay guys. Maraming salamat sa pagsama. Big shoutout sa J-Tech, kila Emong, kila Madam. At yun ang ating update sa ating Hypermotard guys. Sino kayang senador to? Ay, senador ba to? O congressman pala, 8 Ganda ng LC talaga Malaswerte lang tayo kasi merong parts na available. So nauwi natin ang ating Hypermotard at hindi tayo mag-commute. Hindi tayo babalik pati na naka-commute. Kasi hassle na-hassle ako sa ganun. Next natin, makapalit tayo ng rotor nito kasi umaalog siya sa high speed na yun Parang parang ako nag-uwigil pagka pepreno. Paalam na, and I'll see you in our next vlog. Peace out and baboosh.